bago pa man sumikat ang araw, habang ang langit ay kulay abo at ang mga bituin ay naglalaho na sa unti-unting pagliwanag. Nagising na si Mang Tano sa mahinang tunog ng kampanilya ng orasan. Sanay na ang kanyang katawan sa ganitong oras. Oras ng pagsisimula, oras ng pag-asa, at oras ng pakikipaglaban sa hamon ng buhay. Sa isang maliit at payak na bahay na yari sa pinagtagping kahoy at yero, marahang bumangon ang matandang lalaki. Maingat niyang iniligpit ang manipis na kumot upang hindi magising ang kanyang anak na si Lito, na mahimbing pang natutulog sa tabi ng bintanang may kurtinang kupas na sa tagal. Si Mang Tano ay isang magtataho, isang simpleng hanapbuhay na minana pa niya sa kanyang ama. Sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang balikat ay mas lalong yumuyuko sa bigat ng 2 lata ng taho na isinasabit niya sa kawayan. Ngunit hindi siya kailanman nagreklamo. Para sa kanya, ang bawat patak ng pawis ay may kapalit na dangal. Tahimik niyang sinindihan ang kalan at inilagay ang malaking kaldero ng arnibal sa mahinang apoy. Ang halimuyak ng nilulutong asukal na may kaunting banilya ay kumalat sa loob ng bahay. Sa isang sulok, nakahanda na ang malinis na tukwa na ginawa pa niya kagabi. Pinagpaguran niya iyon upang masigurong sariwa ang kanyang paninda. Ilang sandali pa'y nagising si Lito, 16 na taong gulang, payat ngunit masigla ang mga mata. Lumaki siyang nakikita ang pagsusumikap ng kanyang ama, kaya't maaga pa lamang ay natutunan na niyang tumulong. "Maaga po kayong nagising, Itay," mahina niyang bati. "Ganito talaga ang buhay natin, anak," sagot ni Mang Tano na may banayad ng ngiti. "Kapag nauna kang gumising sa araw, parang nauuna ka na rin sa swerte." Tahimik na tumango si Lito. Hindi niya alam kung totoo yon, ngunit pinaniniwalaan niya ang kanyang ama. Matapos maihanda ang lahat, isinabit ni Mang Tano ang 2 mabibigat na lata sa magkabilang dulo ng kawayan. Kinuha ni Lito ang mga baso at sandok, inilagay sa maliit na kahon at sumunod sa kanyang ama palabas ng bahay. Ang hangin ng madaling araw ay malamig at sariwa. Tahimik ang paligid, tanging mga kuliglig at mahinang ihip ng hangin ang maririnig. Sa ganitong oras, nagsisimula ang kanilang paglalakad. Isang rutang paulit-ulit na nilang tinatahak sa loob ng maraming taon. Habang sila'y naglalakad sa makipot na daan na napapalibutan ng mga puno at damuhan, biglang napahinto si Lito. "Itay, narinig niyo po ba yon?" Huminto rin si Mang Tano at pinakinggan ang paligid. Sa unay wala siyang marinig. Ngunit ilang segundo pa, isang malinaw at kakaibang huni ang sumingit sa katahimikan ng umaga. Hindi iyon pangkaraniwang huni ng ibon. May kakaibang linis at lalim ang tunog, parang may himig na may kahulugan, parang may dalang mensahe. Mula sa sanga ng isang matandang puno sa gilid ng daan, nakita nila ang isang ibon. Hindi ito karaniwan. Ang mga balahibo nito'y tila may bahid ng gintong kumikislap sa liwanag ng papasibol na araw. Ang mga pakpak nito'y kulay bughaw na tila hinango sa pinakamasinop na bahaghari. Ang mga matay maliwanag at tila may sariling liwanag. Tahimik lamang itong nakatingin sa mag-ama. Napakunot ang noo ni Mang Tano. Hindi ako nakakita ng ganyang ibon sa tanang buhay ko. Dahan-dahang lumapit si Lito. "Napakaganda po." Ngunit sa halip na lumipad palayo, nanatili ang ibon. Tumalon ito sa mas mababang sanga at muling naglabas ng kakaibang huni. Mas malinaw, mas malapit. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila nabawasan ang bigat ng kawayan sa balikat ni Mang Tano. "Anak," bulong niya. Pakiramdam ko, gumaan. Tiningnan ni Lito ang kanyang ama. Hindi siya nagbibiro. Ang mukha ng matanda ay puno ng pagtataka. Muling tumalon ang ibon. Ngayon ay nasa lupa na. Ilang hakbang lamang ang layo sa kanila.
Naglakad ito paikot sa paanan ni Mang Tano at saka tumingin sa kanilang dalawa. Walang takot, walang alinlangan. Parang gusto nitong sumunod tayo, sabi ni Lito. Tahimik na nagkatinginan ang mag-ama. Sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Ang unang mamimili nila sa araw na yon, isang matandang babae na kilala nilang bihirang bumili, ay biglang sumalubong sa kanila. "Hoy, Mang Tano, may taho ka ba? 2 baso agad." Nagulat ang dalawa. Maaga pa at karaniwan ay wala pang bumibili sa ganitong oras. "Meron po," sagot ni Mang Tano na agad nagsandok. Habang inihahanda niya ang taho, napansin ni Lito na ang ibon ay nakaupo lamang sa malapit na bato, tahimik na nakatingin. Pagkatapos ng matandang babae, may isa pa, at isa pa, at isa pa. Hindi pangkaraniwan ang nangyari. Sa loob lamang ng 1 oras, halos kalahati ng kanilang paninda ay naubos. Hindi ito kailanman nangyari noon. At sa tuwing may bibili, marang huhuni ang ibon. Hindi nagtagal, napansin ni Mang Tano na hindi lamang basta nadaragdagan ang kanilang benta. May kakaibang pakiramdam siyang tila may nagbabantay, may gumagabay. Nang tuluyan ng maubos ang kanilang paninda, bago pa sumikat ng husto ang araw, napaupo si Mang Tano sa ilalim ng puno. "Sa buong buhay ko bilang magtataho," wika niya, "ngayon lang ito nangyari." Tumingin si Lito sa paligid. Nasaan na po ang ibon? Tahimik ang paligid. Wala na ito. Ngunit sa lupa kung saan ito huling tumayo, may nakita si Lito, isang maliit na balahibo. Kinuha niya ito at napansin ang kakaibang kinang. Hindi ito karaniwang balahibo, makinis, magaan, at tila may bahagyang init. Iniabot niya ito sa kanyang ama. Matagal itong tinitigan ni Mang Tano. "Anak," mahinahon niyang sabi, "may pakiramdam ako na hindi ito basta pangkaraniwang ibon." Sa sandaling iyon, hindi pa nila alam na ang umagang iyon ang magsisimula ng pagbabago sa kanilang buhay. Isang pagbabago na susubok sa kanilang pananampalataya, katapatan at puso. At sa di kalayuan, mula sa itaas ng mga puno, may isang pares ng matang muling nagmasid sa kanila. Maliwanag, mahinahon, at tila naghihintay. Hindi agad nakapagsalita si Mang Tano habang hawak ang balahibo. Sa ilalim ng sikat ng araw na unti-unti nang sumisilip sa pagitan ng mga ulap, ang manipis na hibla nito ay kumikislap na tila may sariling sinag. Hindi iyon ang karaniwang kintab na dulot ng hamog o liwanag. May lalim ang ningning, parang may buhay. "Anak," maingat niyang wika, "itabi mo muna yan. Huwag nating ipagkalat." Tumango si Lito at inilagay ang balahibo sa bulsa ng kanyang kamiseta. Bagaman hindi niya maipaliwanag, may kakaibang init siyang naramdaman nang hawakan niyon. Hindi nakapapaso, kundi parang yakap ng araw sa umaga. Naglakad silang pauwi na mas magaan ang hakbang kaysa karaniwan. Hindi lamang dahil maagang naubos ang kanilang paninda, kundi dahil may bagong tanong na bumabalot sa kanilang isipan. Sino o ano ang ibong iyon? At bakit tila kasabay ng pagdating nito ay ang pagdating din ng swerte? Pagdating sa kanilang bahay, maingat na ibinaba ni Mang Tano ang kawayan. Umupo siya sa bangkito at napatingala sa bubong na yari sa yero. Sa bawat patak ng pawis na tumulo sa kanyang noo, may kasamang pagninilay. Hindi basta-basta ang nangyari, anya. May dahilan. Tahimik na umupo si Lito sa tabi niya. "Sa tingin niyo po ba, may kapangyarihan ang ibon?" Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, kinuha niya ang balahibo mula sa bulsa ng anak at muling pinagmasdan. Sa loob ng bahay na may bahagyang dilim, tila lalo pang luminaw ang kinang nito. Maraming bagay sa mundo
ang hindi natin nakikita, sagot niya sa wakas. Pero hindi ibig sabihin na wala. Sa araw na yon, nagpahinga muna sila ng mas maaga kaysa nakagawian. Ngunit habang si Lito ay nagkukumpuni ng sirang sandok at si Mang Tano ay nag-aayos ng tokwa para sa susunod na araw, kapwa nila nararamdaman ang hindi maipaliwanag na pananabik. Kinabukasan, mas maaga pa silang nagising. Sa di malamang dahilan, umaasa silang muli nilang makikita ang mahiwagang ibon. Tahimik ang daan habang tinatahak nila ang parehong ruta. Ang mga puno'y nakayuko sa ihip ng malamig na hangin. Ilang sandali ang lumipas na walang nangyayari. Hanggang sa muli nilang marinig ang huni. Mas malinaw, mas malapit. Napangiti si Lito. Itay, nandyan po siya. Sa parehong sanga ng matandang puno, naroon muli ang ibon. Ang mga pakpak nito'y tila mas maliwanag ngayon at ang mga matay nakapako sa kanila. Hindi sila nagsalita, hindi sila lumapit, ngunit tila may tahimik na pagkakaunawaan. Nang magsimula silang maglakad, ang ibon ay lumipad. Hindi palayo, kundi paikot sa kanilang itaas, waring gumagabay. At muli, nagsimulang dumagsa ang mga mamimili. Hindi lamang mga dating suki ang bumili, kundi pati mga taong hindi pa nila nakikita noon. May ilan pang nagsabing mas masarap at mas malinamnam ang taho nila sa araw na yon. Parang may kakaiba sa paninda mo ngayon, Mang Tano, sabi ng isang lalaki habang nagbabayad. Mas masarap. Napatingin si Mang Tano kay Lito. Wala silang binago sa timpla, ngunit hindi na siya nagtanong. Sa loob lamang ng ilang araw, ang kanilang maliit na kita ay halos dumoble. Nakabili sila ng bagong kawayan para sa lalagyan, mas matibay at mas magaan. Nakapag-ayos din sila ng bubong na dati tumutulo kapag umuulan. Ngunit kasabay ng pagdating ng biyaya, may dumating ding bulong. Napapansin mo ba? Tanong ng isang kapwa magtataho kay Mang Tano. Minsang nagkasalubong sila. Parang ang bilis mong umasenso. Ngumiti lamang si Mang Tano. Swerte lang siguro. Ngunit hindi lahat ay natuwa. May ilan na nagsimulang magduda. May ilan na nagtanong kung anong lihim ba siyang sangkap. May ilan ding napapailing na tila may hinahanap na paliwanag. Isang gabi, habang nakaupo ang mag-ama sa labas ng kanilang bahay at pinagmamasdan ng tahimik na kalangitan, muling narinig ni Lito ang pamilyar na huni. Sa itaas ng kanilang bubong, naroon ang ibon. Hindi ito mukhang pagod, hindi rin ito mukhang takot. Dahan-dahang tumayo si Mang Tano. Kung ano ka man, marahan niyang sabi. Salamat. Sa sandaling iyon, bumaba ang ibon at dumapo sa gilid ng kanilang bintana. Ang mga mata nito'y tila may malalim na pag-unawa. At saka, sa unang pagkakataon, nagsalita ito. Hindi sa paraang tulad ng tao, kundi sa tinig na malinaw sa kanilang isipan. Panatilihin ninyo ang kabutihan sa inyong puso. Napatigil ang mag-ama. Hindi sila nagkatinginan, ngunit alam nilang pareho nilang narinig. Ang swerte ay biyaya, ngunit ito'y sinusubok. At sa isang iglap, lumipad ang ibon patungo sa madilim na langit, naglaho sa pagitan ng mga ulap. Matagal na nanatiling tahimik si Mang Tano. Anak, mahina niyang sabi. Kung ano man ang darating, tandaan mo, huwag tayong magbabago. Sa unang pagkakataon, naunawaan ni Lito na ang biyaya ay hindi lamang tungkol sa pera o kita. Ito'y tungkol sa puso. Ngunit hindi pa nila alam na ang tunay na pagsubok ay hindi ang pagtanggap ng swerte, kundi ang pagpili kung paano ito gagamitin. At sa paglipas ng mga araw, ang mga matang nagmamasid sa kanila ay hindi lamang mula sa itaas ng mga puno. May iba pang nakapansin, may iba pang nagbabalak. Ang mabilis na pag-asenso ng mag-amang magtataho
ay hindi nagtagal na naging paksa ng usap-usapan sa kanilang lugar. Sa bawat kanto na kanilang madaanan, may mga matang sumusunod, may mga bulong na hindi maitago. Napansin mo ba? Sabi ng isang tinderang nakatayo sa gilid ng kalsada. Dati hirap na hirap sila. Ngayon, halos araw-araw maaga silang nauubusan. May sikreto yan, sagot ng isa. Hindi basta swerte ang ganyan. Hindi pinansin ni Mang Tano ang mga bulong. Tulad ng dati, maaga pa rin silang gumigising. Wala silang binago sa timpla ng taho. Parehong arnibal, parehong lambot ng tokwa, parehong pagod at tiyaga. Ngunit hindi lahat ay kontento sa simpleng paliwanag. Sa kabilang bahagi ng daan, may isang lalaking matagal nang nagtitinda rin ng taho. Si Lamberto. Kilala siya sa pagiging masipag, ngunit likas ang kanyang pagkasensitibo sa kompetisyon. Sa mga nakaraang taon, siya ang may pinakamaraming suki. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, kapansin-pansing nabawasan ang bumibili sa kanya. Isang umaga, habang nakaupo si Lamberto sa ilalim ng punong kahoy, pinagmamasdan niya ang pagdaan ni Mang Tano at Lito. Sa di kalayuan, muli niyang narinig ang kakaibang huni. Napatingin siya sa itaas at nakita niya ang ibon. Sandali lamang itong dumapo sa sanga bago lumipad palayo. Ngunit sapat na yon upang makapagtanim ng pagdududa sa isipan ni Lamberto. May kakaiba talaga, bulong niya sa sarili. Kinagabihan, hindi nakatulog si Lamberto. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang imahe ng ibong may gintong balahibo. Sa bawat pag-ikot niya sa banig, mas lalo siyang kinakain ng inggit. Hindi niya matanggap na ang matagal na niyang pinaghirapan ay tila nasapawan ng isang bagay na hindi niya maunawaan. Samantala, sa maliit na bahay ni Mang Tano, payapa ang gabi. Habang naghahapunan ng simpleng tinolang gulay, napansin ni Lito ang pag-aalala sa mukha ng kanyang ama. Itay, iniisip niyo po ba ang mga sinasabi ng iba? Tanong niya. Bahagyang ngumiti ang matanda. Hindi natin kontrolado ang iniisip ng tao. Ang kaya lang nating bantayan ay ang ginagawa natin. Tahimik na tumango si Lito. Muli nilang narinig ang huni mula sa labas. Hindi na sila nagulat. Sanay na sila sa presensya nito. Lumabas si Lito at nakita ang ibon na nakadapo sa bakod. Sa liwanag ng buwan, mas malinaw ang kulay nitong bughaw at ginto. May mali ba kaming ginagawa? Mahina niyang tanong. Hindi nagsalita ang ibon, ngunit lumipad ito at umikot sa itaas ng kanilang bahay bago muling dumapo sa bubungan. Sa sandaling iyon, may kung anong kapayapaang bumalot sa kanyang dibdib. Ngunit sa kabilang panig ng kanilang komunidad, may isang pusong hindi mapalagay. Kinabukasan, habang abala ang mag-ama sa pagtitinda, may isang aninong sumusunod sa kanila mula sa di kalayuan. Si Lamberto, tahimik siyang nagmasid. Pinansin niya ang bawat galaw, kung paano magsandok si Mang Tano, kung paano ngumiti si Lito sa mga bumibili. Ngunit wala siyang makitang kakaiba. Hanggang sa marinig niya muli ang huni. Sa pagkakataong ito, malinaw niyang nasaksihan kung paano tila sabay sa pagdating ng ibon ay ang pagdami ng mamimili. Nanlaki ang kanyang mga mata. May mahika, bulong niya. Hindi niya alam kung saan siya huhugot ng lakas ng loob, ngunit sa kanyang puso ay may nabubuong pasya. Kung ang ibon ang dahilan ng kanilang swerte, kailangan niyang malaman ang lihim nito. Sa sumunod na mga araw, lalo pang naging maingat si Mang Tano. Ramdam niya ang pagbabago ng hangin, parang may bantang hindi nakikita. Anak, minsang sabi niya habang naglalakad sila pauwi. Kung sakaling may magtanong tungkol sa ibon, huwag kang magsalita. Bakit po? Hindi lahat ay handang umunawa. May ilan na mas pipiling manira kaysa maniwala. Hindi na nagtanong pa si Lito. Natuto na siyang magtiwala sa kutob ng kanyang ama.
Pagsapit ng gabi, habang tahimik ang paligid, isang pares ng matang nagmamasid ang muling lumitaw sa dilim. Ngunit hindi yon ang mga mata ng mahiwagang ibon. Ito'y mga matang puno ng pagnanasa at paghahangad. Mga matang handang kumuha kahit hindi sa kanya ang biyaya. At sa unang pagkakataon, mula nang dumating ang ibon, may malamig na ihip ng hangin na nagdala ng hindi maipaliwanag na pangamba. Ang swerte ay nagsimula bilang liwanag. Ngunit ngayon, may mga aninong sumusunod dito. Sa mga sumunod na araw, mas naging tahimik si Lamberto. Hindi na siya lantad na nagmamasid, ngunit mas naging mapagmasid ang kanyang mga mata. Sa bawat pagdaan ng mag-ama, sa bawat huni ng ibon, mas lalo siyang nababalot ng paniniwala na may lihim na dapat niyang makuha. Isang gabi, habang ang karamihan ay nagpapahinga na, tahimik siyang lumabas ng kanyang bahay. Bit-bit niya ang isang lumang lambat na dati niyang ginagamit sa panghuhuli ng manok. Ang kanyang hakbang ay maingat, ngunit ang puso ay mabilis ang tibok. Kung ibon ang susi, bulong niya sa sarili, mahuhuli ko rin. Alam niyang madalas makita ang kakaibang ibon malapit sa rutang dinaraanan ni Mang Tano. Doon siya nagtungo, sa ilalim ng matandang punong kahoy kung saan unang nakita ang mahiwagang nilalang. Tahimik ang paligid. Tanging ihip ng hangin at kaluskos ng mga dahon ang maririnig. Nagtago siya sa likod ng makapal na puno at naghintay. Samantala, sa bahay ni Mang Tano, hindi mapalagay ang matanda. Hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam, ngunit tila may nagbabadya. Anak, wika niya kay Lito, habang nag-aayos sila ng mga gamit para sa susunod na araw. Maaga tayong lalabas bukas, mas maaga pa kaysa dati. Opo, Itay. Hindi nagtanong si Lito, ngunit ramdam niya ang kakaibang bigat sa tinig ng ama. Pagsapit ng madaling araw, bago pa man tuluyang lumiwanag ang langit, umalis na sila ng bahay. Mas tahimik ang paligid kaysa karaniwan at mas malamig ang simoy ng hangin. Habang papalapit sila sa matandang puno, biglang huminto si Mang Tano. May kung anong kakaiba. Walang huni, walang pakpak na kumakampay, tanging katahimikan. Napakunot ang noo ni Lito. Itay, bakit parang wala siya? Hindi sumagot ang matanda. Sa halip maran siyang lumapit sa puno at sinuri ang paligid. Sa kabilang panig ng punong yon, nakatago si Lamberto. Nakita niya ang pagdating ng mag-ama at naramdaman niya ang bahagyang pagkataranta. Hindi niya inaasahang darating sila ng mas maaga. Habang naghihintay siya ng hudyat, isang huni, isang pagdapo, bigla niyang narinig ang tunog ng pakpak. Sa itaas, dumapo ang mahiwagang ibon sa pinakamataas na sanga. Sa liwanag ng umagang sumisikat, tila mas malinaw ang kinang ng mga balahibo nito. Humigpit ang hawak ni Lamberto sa lambat. Ngunit bago pa man siya makakilos, bumaba ang ibon, hindi sa lupa, kundi sa balikat ni Mang Tano. Napasinghap si Lito. Ang ibon ay hindi natatakot. Ang mga mata nito ay payapa, tila may babala. At sa sandaling iyon, narinig muli ng mag-ama ang tinig sa kanilang isipan. May pusong nababalot ng inggit. Mag-ingat kayo. Nanlaki ang mga mata ni Mang Tano. Dahan-dahan siyang umikot at tumingin sa paligid. Sa likod ng puno, nadulas si Lamberto sa bahagyang basang lupa. Umalingaw-ngaw ang tunog ng kanyang pagkakabagsak. Nahulog ang lambat mula sa kanyang kamay. Nagkatinginan ng mag-ama. Hindi nila kailangang magtanong. Lumabas si Lamberto mula sa kanyang pinagtataguan, puno ng hiya at galit. Ano nga mahika ang ginagamit ninyo? Sigaw niya siya. Bakit kayo lang ang pinagpapala? Tahimik si Mang Tano. Hindi siya nagalit. Hindi rin siya nagtaas ng boses. Wala kaming mahika. Mahinahon niyang sagot. Tanging sipag at tiwala.
Sinungaling! Mariing tugon ni Lamberto. Nakikita ko ang ibon. Iyon ang dahilan. Saglit na napatingin si Lito sa ibon sa balikat ng kanyang ama. Hindi ito gumalaw. Hindi ito lumipad. Kung sakaling may biyaya man, patuloy ni Mang Tano, hindi ito para ipagdamot, ngunit hindi rin ito para agawin. Sa sandaling iyon, lumipad ang ibon at umikot sa itaas nilang tatlo. Isang maliwanag na sinag ang tila sumunod sa galaw nito at sandaling napatigil si Lamberto. May kung anong bumigat sa kanyang dibdib, hindi takot, kundi kahihiyan. Sa unang pagkakataon, naaninag niya ang sarili niyang anyo sa ilalim ng liwanag ng umaga. Isang taong hindi na kontento sa sariling pagsusumikap. Tahimik na yumuko si Lamberto. Ayaw ko lang maiwan, mahina niyang sabi. Lumapit si Mang Tano. Hindi ka namin kaaway. Kung gusto mong matuto, maaari kitang turuan ng mas maayos na paraan ng paggawa ng taho. Nagulat si Lamberto. Hindi niya inaasahan ang ganoong sagot. Sa itaas nila, muling humuni ang ibon. Mas malinaw, mas magaan. Unti-unting nagliwanag ang umaga at kasabay nito'y tila nabawasan ng bigat sa hangin. Ngunit sa puso ni Lito, may natitirang tanong. Kung nagawang balaan sila ng ibon ngayon, ano pa kaya ang mga susunod na pagsubok? At hanggang kailan mananatili ang mahiwagang gabay sa kanilang tabi? Habang nagsimula silang magtinda sa araw na yon, mas maingat na sila, mas mapagmatyag, dahil naunawaan nila na ang tunay na laban ay hindi laban sa kapwa, kundi laban sa sariling kahinaan. At sa paglipad ng ibon sa ibabaw ng kanilang mga ulo, isang bagong yugto ang tahimik na nagsisimula. Matapos ang nangyari kay Lamberto, tila bumalik sa payapa ang takbo ng mga araw. Hindi na ito muling nagtangkang sumunod o magmasid ng palihim. Sa halip, ilang ulit siyang lumapit kay Mang Tano upang magtanong tungkol sa tamang pagbabad ng tokwa at wastong pagtitimpla ng arnibal. Hindi nagdamot si Mang Tano ng kaalaman. Para sa kanya, ang tunay na kasaganaan ay hindi nasusukat sa dami ng kita, kundi sa lawak ng pusong handang magbahagi. Ngunit habang ang mga tao sa paligid ay unti-unting nakapapansin ng pagbabago sa samahan ng mga magtataho, may isa pang pagsubok na tahimik na papalapit. Isang hapon, habang abala si Lito sa paghihiwa ng tokwa para sa kinabukasan, dumating ang isang lalaking bihis na bihis. Malinis ang sapatos, plansado ang damit, at may dalang maliit na kwaderno. Magandang hapon, bati nito. Ikaw ba si Mang Tano? Opo, sagot ng matanda. Ako'y mula sa isang negosyanteng naghahanap ng bagong produkto na maaaring ipamahagi sa mas malawak na lugar. Nabalitaan namin ang inyong taho. Sinasabing ito raw ang pinakamasarap. Nagkatinginan ang mag-ama. May alok kami. Patuloy ng lalaki. Bibili namin ang inyong recipe. Kayo na rin ang gagawa. Ngunit kami ang mamamahala sa pagbebenta. Mas lalaki ang kita ninyo. Hindi na ninyo kailangang maglakad araw-araw. Tahimik si Mang Tano. Sa isang iglap, sumagi sa isip ni Lito ang mga posibilidad. Mas malaking bahay, mas maayos na kagamitan, mas magaan na buhay para sa kanyang ama. Magkano po ang alok ninyo? Maingat na tanong ni Lito. Binuksan ng lalaki ang kanyang kwaderno at nagbanggit ng halagang hindi pa nila kailanman nahawakan. Napahigpit ang hawak ni Lito sa kutsilyo. Ngunit nanatiling kalmado si Mang Tano. Kapag kinuha ninyo ang recipe, tanong niya, kami pa rin ba ang magdedesisyon kung paano ito gagawin? Hindi na po, sagot ng lalaki. May proseso kaming sinusunod para sa mas malaking produksyon. May mababago ba sa sangkap? Posible po, para sa mas murang gastos. Tahimik ang loob ng bahay. Sa sandaling iyon, narinig ni Lito ang mahinang huni mula sa labas.
Naroon ang ibon, nakadapo sa sanga malapit sa kanilang bintana. Hindi ito kumikislap ng labis, hindi rin ito gumagalaw. Ngunit ang presensya nito'y sapat upang magdala ng malinaw na pagninilay sa isipan ni Mang Tano. Ang swerte ay biyaya, ngunit ito'y sinusubok. Naalala niya ang tinig na yon. Huminga siya ng malalim. Salamat sa alok, mahinahon niyang sabi. Ngunit ang taho namin ay hindi lamang produkto. Ito'y bahagi ng aming pagkatao. Kung mababago ang paraan at puso ng paggawa, hindi na ito ang parehong taho. Napatingin ang lalaki kay Mang Tano, tila hindi inaasahan ang pagtanggi. Malaki ang mawawala sa inyo, Anya. Mas malaki ang mawawala kung mawawala ang dahilan kung bakit namin ito ginagawa, sagot ng matanda. Ilang sandali pa'y umalis ang lalaki. Iniwan ang mag-ama sa katahimikan. Pagkalipas ng ilang minuto, lumapit si Lito sa kanyang ama. Itay, sigurado po ba kayo? Ngumiti si Mang Tano. Anak, hindi lahat ng malaking pera ay tamang tanggapin. May mga biyayang sinusubok kung gaano tayo katatag. Sa labas, muling humuni ang ibon. Mas malinaw, mas magaan. Kinagabihan, habang nakahiga si Lito, iniisip niya ang kanilang naging pasya. Maaring totoo na mas pinili nila ang mas mahirap na landas. Ngunit sa kanyang puso, may kakaibang kapayapaan. Kinabukasan, mas dumami pa ang kanilang mamimili. May ilang nagsabing nabalitaan nilang may malaking kumpanya raw na nais kumuha ng kanilang produkto, ngunit tumanggi sila. Mas lalo ko kayong hinahangaan, sabi ng isang suki. Hindi lahat kayang panindigan ang ganitong desisyon. Napansin ni Lito na habang sila'y nagsisilbi, tila mas maliwanag ang sikat ng araw at mas magaan ang kanilang pakiramdam. Ngunit sa pagdating ng gabi, may bagong balita ang kumalat. Ang negosyanteng tumanggi sa kanila ay nakipag-ugnayan kay Lamberto at may plano itong gumawa ng tahong kahawig ng kanila. Ngunit mas mura. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Lito na ang tunay na pagsubok ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito'y tungkol sa paninindigan. Sa ibabaw ng kanilang bahay, tahimik na nakadapo ang mahiwagang ibon, waring naghihintay sa susunod na hakbang ng kapalaran. At sa puso ng mag-ama, nagsisimula ng tumibok ang mas matinding hamon. Hindi nagtagal ay kumalat ang balita. May bagong nagtitinda ng taho sa kabilang ruta. Mas mura, mas malaki ang baso, at may karatulang nagsasabing mas pinahusay na lasa. Nang unang marinig iyon ni Lito mula sa isang suki, tila may malamig na kamay na humawak sa kanyang dibdib. Itay, si Lamberto raw po, maingat niyang sabi habang naglalakad sila kinabukasan. May kasama na siyang negosyante. Mas mura raw ang tinda nila. Tahimik si Mang Tano. Hindi siya nagmamadali sa pagsagot. Sa di kalayuan, narinig nila ang pamilyar na huni. Ang mahiwagang ibon ay dumapo sa sanga. Ngunit sa pagkakataong yon, ay tila hindi ito kasing liwanag ng dati. Ang kulay nitong bughaw at ginto ay may bahagyang pagdim. Hindi lahat ng mas mura ay mas mabuti, wika ng matanda sa wakas. Pero hindi rin natin maaaring husgahan agad. Sa mga sumunod na araw, ramdam nila ang epekto. May ilang suki ang sumubok sa bagong taho. May ilan na hindi na bumalik agad. Habang naglalakad sila sa dati nilang ruta, hindi na ganoon karami ang sumasalubong. May mga bulong na naman sa paligid. Mas sulit doon, sabi ng isang lalaki. Pareho lang naman ang lasa, wika ng isa pa. Hindi nagsalita si Lito, ngunit ramdam niya ang kirot. Hindi dahil sa nabawasan ng kita, kundi dahil sa tila may gumagaya sa bagay na itinuring nilang bahagi ng kanilang pagkatao. Nang gabing iyon, tahimik ang kanilang hapunan. Galit ka ba, anak? Tanong ni Mang Tano. Hindi po,
Sagot ni Lito. Ngunit halata ang bigat sa kanyang tinig. Pero parang hindi tama. Tumango ang matanda. May mga taong pipili ng mas madaling daan. Hindi natin kontrolado yon. Ang kontrolado natin ay kung paano tayo tutugon. Muling narinig ang huni sa labas. Lumabas si Lito at nakita ang ibon sa bubungan. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi ito agad lumapit. Nakatitig lamang ito, tila may inaantay. Bakit parang malungkot ka? Mahina niyang tanong. Sa kanyang isipan, may isang malinaw na tinig na sumagot. Ang biyaya ay hindi lamang para sa inyo. Ito'y para sa kung sino ang mananatiling tapat. Napatingin si Lito sa kanyang ama sa loob ng bahay. Nauunawaan na niya. Kinabukasan, may nangyaring hindi inaasahan. Habang nagtitinda si Lamberto kasama ang mga tauhan ng negosyante, may ilang mamimiling nagreklamo. Bakit parang masyadong matamis? Tanong ng isa. Parang hindi sariwa, sabi ng isa pa. Sa pagmamadali at pagnanais na kumita ng mas malaki, binago ng negosyante ang timpla. Mas maraming asukal, mas murang sangkap, mas mabilis na proseso. Hindi nagtagal, nabawasan ang mga bumibili sa kanila. Samantala, sa tahimik na pagtitinda ni Mang Tano, bumalik ang ilan sa kanilang mga dating suki. Mas gusto pa rin namin ang sa inyo, sabi ng isang matandang babae. May kakaibang linis ang lasa. Napangiti si Lito. Sa itaas nila, muli nang lumiwanag ang balahibo ng ibon. Masigla ang huni nito, tila may pag-apruba. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok. Isang hapon, habang nagpapahinga si Mang Tano sa ilalim ng puno, dumating si Lamberto, hindi kasama ang negosyante, kundi mag-isa. Mukha siyang pagod, hindi na tulad ng dati ang tindig niya. Hindi gumagana, amin niya. Pinilit kong sundan ang ginawa ninyo, pero hindi pareho. Tahimik na nakinig si Mang Tano. Hindi dahil sa sangkap, patuloy ni Lamberto. May kulang. Matagal bago nagsalita ang matanda. Hindi mo maaaring bilhin ang puso ng ginagawa mo. Mahinahon niyang sagot. Ang taho ay hindi lamang timpla. Ito'y tiyaga, malasakit, at paggalang sa bumibili. Napayoko si Lamberto. Sa sandaling iyon, bumaba ang mahiwagang ibon at dumapo sa pagitan nila. Hindi ito nagbigay ng tinig, hindi ito kumislap ng labis. Ngunit ang presensya nito'y tila nagdala ng malinaw na mensahe. Ang tunay na swerte ay hindi nakukuha sa panggagaya, kundi sa katapatan. Tahimik na tumango si Lamberto. Kung papayag kayo, mahina niyang sabi, gusto kong magsimulang muli sa sarili kong paraan. Ngumiti si Mang Tano. Walang masama sa pagkakamali kung handang itama. Habang lumalalim ang dapit na hapon, unti-unting luminaw ang langit. At sa unang pagkakataon, matapos ang mga linggo ng pagdududa at pangamba, naramdaman ni Lito ang mas matatag na kapayapaan. Hindi na niya iniisip kung gaano karami ang kanilang mabibenta. Mas mahalaga kung paano nila ito ginagawa. Sa paglipad ng ibon, sa papalayong liwanag ng araw, tila may bagong kabanatang bubukas. Hindi na tungkol sa inggit, kundi sa mas malalim na kahulugan ng biyaya. Lumipas ang ilang linggo na tila payapa ang lahat. Muling bumalik ang mga suki ng mag-ama. Unti-unting nagsimulang magbago rin si Lamberto. Mas tahimik, mas maingat, at mas nakatuon sa sarili niyang paraan ng pagtitinda. Ngunit may mga pagsubok na hindi dala ng tao. Isang hapon, habang nag-aayos si Mang Tano ng mga kagamitan, napansin niyang nagdidilim ang kalangitan ng mas maaga kaysa karaniwan. Mabigat ang mga ulap at ang hangin ay may dalang kakaibang lamig. Parang may paparating na malakas na ulan, sabi ni Lito habang pinagmamasdan ang paggalaw ng mga dahon. Hindi nagkamali ang kutob niya. Kinagabihan,
Rumaga sa ang malakas na hangin at ulan. Ang bubong nilang minsan nang inayos ay muling tinamaan ng bugso ng hangin. Kumalampag ang yero at ang maliliit na patak ng tubig ay nagsimulang tumulo sa ilang bahagi ng kisame. Nagmadaling ilipat ni Lito ang mga gamit. Inilayo nila ang mga lalagyan ng tukwa at arnibal upang hindi mabasa. Sa labas, tila walang humpay ang pag-ulan. Magdamag silang hindi nakatulog ng maayos. Pagsapit ng umaga, tumigil ang ulan, ngunit iniwan nito ang bakas ng pagkasira. May bahagi ng bubong na natuklap at ang daan na kanilang tinatahak araw-araw ay naging maputik at halos hindi madaanan. Tahimik na umupo si Mang Tano sa gilid ng kanilang bahay. Hindi tayo makapagtitinda ngayon, mahinahon niyang sabi. Naramdaman ni Lito ang kirot. Sa bawat araw na hindi sila makalalabas, may kabawasang kita. At sa ganitong sitwasyon, maaaring tumagal bago sila makabangon. Habang nag-iisip sila kung paano magsisimula muli, narinig nila ang mahinang huni. Sa kabila ng basang kapaligiran at mabigat na hangin, naroon ang mahiwagang ibon. Hindi ito nabasa. Ang mga balahibo nito ay tila hindi tinatablan ng ulan. Dumapo ito sa sirang bahagi ng bubong. Napatingin si Mang Tano. Sa kanyang isipan, muling narinig ang tinig. Ang biyaya ay hindi lamang sa panahon ng kasaganaan. Ito'y sinusubok sa gitna ng unos. Huminga ng malalim ang matanda. Anak, wika niya, hindi natin maaaring hintayin na tumigil ang lahat ng problema bago kumilos. Ano po ang gagawin natin? Ngumiti siya ng bahagya. Mag-iikot tayo dito sa malalapit na bahay. Kahit kaunti lang ang maibenta, mahalaga ang hindi tayo titigil. Sa kabila ng putik at sirang daan, nagpasya silang maghanda ng mas kaunting taho. Hindi nila alam kung may bibili, ngunit dala nila ang parehong paninindigan. Habang naglalakad sila sa mabigat na lupa, napansin nilang may ilang bahay ang mas matindi ang tinamo ng bagyo. May nabagsak na sanga, may nabutas ang bubong. Sa halip na agad magbenta, tinulungan muna nila ang isang matandang kapitbahay na maglinis ng bakuran. Nag-ayos sila ng mga nahulog na kahoy at nagtakip ng pansamantalang bubong. Hindi ba kayo magtitinda? Tanong ng matanda. Magbebenta po kami mamaya, sagot ni Lito. Pero mas mahalaga po munang ayusin ito. Nang tuluyan silang magsimulang magbenta, hindi man ganoon karami ang bumili. Ang bawat isa ay may kasamang pasasalamat. Sa kabila ng bagyo lumabas pa rin kayo, sabi ng isang ina habang inaabot ang bayad. Malaking bagay iyan. Sa hapon ding iyon, may ilang kapitbahay ang kusang tumulong sa pag-aayos ng kanilang bubong. May nagbigay ng piraso ng yero, may nag-abot ng pako. Habang nagaganap ang pagtutulungan, tahimik na nakamasid ang mahiwagang ibon sa itaas ng puno. Ang mga pakpak nito ay kumikislap sa sikat ng araw na muling sumilip matapos ang unos. Napansin ni Lito na kahit pagod ang kanyang ama, mas maliwanag ang mga mata nito. Itay, sabi niya, parang mas malinaw ngayon ang ibig sabihin ng swerte. Tumango si Mang Tano. Ang swerte, aniya, ay hindi lamang pagdami ng kita. Ito'y ang pagkakaroon ng mga taong handang tumulong kapag ikaw ay nangangailangan. Sa paglipas ng araw, natapos ang pag-aayos ng kanilang bubong. At sa unang pagkakataon, matapos ang bagyo, muling narinig ang masiglang huni ng ibon. Mas malinaw, mas matatag. Ngunit sa dulo ng dapit hapon, habang pinagmamasdan nila ang maaliwalas na kalangitan, may isang bagay na hindi nila napansin. Sa malayong bahagi ng daan, may isang lalaking nakatingin sa kanila. Hindi tulad ni Lamberto, hindi puno ng inggit, kundi puno ng interes. Isang bagong tao. At sa kanyang mga mata, may tanong na naghihintay ng sagot.
Ang unos ay lumipas na, ngunit may panibagong pagsubok na papalapit. Sa mga sumunod na araw matapos ang bagyo, muling naging maaliwalas ang takbo ng buhay ng mag-ama. Mas naging matibay ang kanilang bubong at tila mas naging malapit ang kanilang ugnayan sa mga kapitbahay. Ang pagtutulungan sa gitna ng unos ay nag-iwan ng marka ng pagkakaisa. Ngunit isang umaga, habang tahimik silang naglalakad sa kanilang ruta, napansin ni Lito ang isang lalaking nakatayo sa dulo ng daan. Hindi ito pamilyar. Nakatayo lamang siya, tila naghihintay. May suot siyang simpleng damit, ngunit ang tindig ay tuwid at ang mga matay mapanuri. "Magandang umaga," bati ng lalaki nang makalapit sila. "Magandang umaga rin po," sagot ni Mang Tano. "Matagal ko na kayong pinagmamasdan," diretsong sabi ng lalaki. "Hindi dahil sa taho ninyo, kundi dahil sa paraan ng inyong pamumuhay." Nagkatinginan ng mag-ama. "May nais po ba kayong itanong?" Mahinahong tugon ni Mang Tano. Bahagyang ngumiti ang lalaki. "Napansin ko na kahit dumating ang bagyo, kahit may kakompetensya, nananatili kayong payapa. Hindi ba kayo natatakot na isang araw ay mawala ang lahat ng ito?" Tahimik ang sandali. Sa itaas ng mga puno, narinig ang mahinang huni. Ang mahiwagang ibon ay naroon, nakamasid. "Lahat ng bagay ay maaaring mawala," sagot ni Mang Tano. "Ang hindi dapat mawala ay ang paraan ng ating pagharap sa buhay." Pinagmasdan sila ng lalaki. Kung sakaling may dumating na mas malaking hamon, hindi lamang bagyo o kompetensya, kaya niyo pa rin bang manatiling tapat? Sa tanong na yon, may kakaibang bigat. Bago pa makasagot si Mang Tano, isang bata ang lumapit upang bumili. Tahimik silang nagpatuloy sa pagtitinda at ang lalaki ay nanatili lamang sa gilid, nagmamasid. Sa bawat sandok ni Lito, sa bawat ngiti ng kanyang ama, tila sinusukat ng lalaki ang kanilang pagkatao. Nang maubos ang kanilang paninda, muli siyang lumapit. "Ako si Don Emilio," wika niya. "Ako ang may-ari ng lupaing dinaraanan ninyo araw-araw." Bahagyang nagulat ang mag-ama. "May balak akong paunlarin ang lugar na ito," patuloy niya. "Kapag natuloy iyon, maaaring hindi na kayo makadaan dito." Nanahimik si Lito. Ang rutang iyon, ang sentro ng kanilang hanapbuhay. Doon sila kilala. Doon nagsimula ang lahat, pati ang unang huni ng mahiwagang ibon. "Hindi ko pa ito ipinapasiya," dagdag ni Don Emilio. "Ngunit nais kong malaman kung ano ang halaga ng rutang ito sa inyo." Hindi agad sumagot si Mang Tano. Sa halip, tumingin siya sa paligid, sa matandang puno, sa mga bahay na madalas nilang puntahan, sa daang minsang naging maputik at ngayoy tuyo na. "Hindi lamang ito daan," mahinahon niyang sabi. "Ito'y bahagi ng aming kasaysayan. Dito kami natutong magtiwala. Dito kami sinubok." Tahimik si Don Emilio. Sa sandaling iyon, bumaba ang mahiwagang ibon at dumapo sa sanga malapit sa kanilang tatlo. Ang balahibo nito'y kumikislap ng mas malinaw kaysa dati. Napansin niyo ni Don Emilio. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya nagsalita. "May mga biyayang hindi nasusukat sa pera," patuloy ni Mang Tano. "Kung sakaling magbago ang lugar na ito, maghahanap kami ng ibang daan, ngunit hindi kami magbabago ng paraan ng pamumuhay." Matagal silang pinagmamasdan ng lalaki bago siya tumango. "May kakaiba sa inyo," wika niya. "Hindi ko pa alam kung ano, ngunit nakikita ko." Lumakad siya palayo. Iniwan ang mag-ama sa gitna ng daan. Tahimik si Lito habang naglalakad pa uwi. "Itay, paano kung totoo ang sinabi niya? Paano kung mawala ang ruta natin?" Huminto si Mang Tano at tumingin sa anak. "Anak, ang swerte ay hindi nakakabit sa lugar. Ito'y nakakabit sa puso." Sa itaas nila, lumipad ang ibon at umikot sa kalangitan.
Tila sumasang-ayon. Ngunit sa puso ni Lito, may bagong kaba. Kung mawawala ang daan na naging saksi sa kanilang pagbabago, mananatili pa rin kaya ang mahiwagang ibon? At kung dumating ang sandaling iyon, sapat ba ang kanilang katatagan upang muling magsimula? Sa papalubog na araw, ang anino ng mga puno ay humaba sa lupa. Isang desisyon ang nakabinbin at ang kapalaran ng mag-ama ay tila muling sinusubok. Hindi ng inggit, hindi ng bagyo, kundi ng pagbabago. Hindi agad nawala sa isip ni Lito ang mga sinabi ni Don Emilio. Sa bawat hakbang nila kinabukasan, tila mas mabigat ang kanilang mga paa. Ang rutang dati pamilyar at payapa ay ngayon may bahid ng pangamba. Habang naglalakad sila sa ilalim ng matandang puno, napatingala si Lito. Naroon ang mahiwagang ibon. Tahimik itong nakadapo, ngunit hindi tulad ng dati. Hindi ito agad humuni, para bang naghihintay. Itay, maingat na wika ni Lito. Kung sakaling hindi na tayo makadaan dito, ano po ang gagawin natin? Huminto si Mang Tano at ibinaba sandali ang kawayan mula sa kanyang balikat. Anak, sagot niya, ang daan ay hindi lamang lupa na tinatahak. Ang daan ay ang layunin kung bakit tayo naglalakad. Pero dito nagsimula ang lahat, bulong ni Lito. Tumango ang matanda. Oo, ngunit ang biyayang natanggap natin ay hindi nakatali sa punong ito o sa rutang ito. Nakita mo naman, kahit sa gitna ng bagyo, naroon pa rin ang gabay. Sa sandaling iyon, marahang humuni ang ibon. Hindi ito malakas, ngunit malinaw. Nagpatuloy sila sa pagtitinda at tulad ng mga nakaraang araw, may mga bumibili pa rin. Ngunit kapansin-pansin ang usap-usapan. Balita ko, may ipapatay ang mga gusali rito, sabi ng isang suki. Baka magbago na ang lugar na ito, dagdag ng isa. Sa bawat naririnig ni Lito, mas lalo siyang nababalot ng pag-aalala. Pagsapit ng hapon, muling nagpakita si Don Emilio. Hindi na siya nagmamasid mula sa malayo, direkta siyang lumapit. Pinag-isipan ko ang sinabi ninyo kahapon, wika niya. Tahimik ang mag-ama. May mga negosyante ngang nais paunlarin ang lupaing ito. Patuloy niya. Ngunit hindi pa pinalang lahat. Maari ko pang baguhin ang plano. Nagkatinginan si Mang Tano at Lito. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ng matanda. Gusto kong malaman, sagot ni Don Emilio. Kung handa kayong makipagtulungan, hindi ko nais alisin ang maliliit na nagtitinda. Sa halip, nais kong bigyan kayo ng mas maayos na pwesto kung sakaling magpatuloy ang proyekto. Hindi agad nagsalita si Mang Tano. Sa itaas nila, biglang lumipad ang mahiwagang ibon at umikot sa kalangitan. Ang balahibo nito'y kumikislap sa liwanag ng araw, tila nagdadala ng tahimik na paalala. Kung sakaling tanggapin namin ang alok ninyo, mahinahong sagot ni Mang Tano, mananatili po ba ang kalayaan naming magtinda sa paraang nakasanayan? Tumango si Don Emilio. Hindi ko babaguhin ang paraan ninyo. Ang nais ko lamang ay maayos ang daloy ng lugar. Sandaling nag-isip si Lito. Itay, bulong niya. Baka ito na ang sagot. Ngunit hindi pa rin agad nagpasya si Mang Tano. Bigyan ninyo po kami ng panahon upang pag-isipan, sabi niya. Tumango ang lalaki at nagpaalam. Nang sila'y naiwan, napabuntong hininga si Lito. Bakit po kailangan pa nating pag-isipan? Hindi ba mas mabuti iyon? Ngumiti si Mang Tano. Ang bawat pagbabago ay dapat pagnilayan. Hindi lahat ng magandang alok ay dapat tanggapin agad. Ngunit hindi rin lahat ng pagbabago ay dapat katakutan. Sa sandaling iyon, bumaba ang ibon at dumapo sa sanga malapit sa kanila. Sa kanilang isipan, malinaw ang tinig. Ang tunay na daan ay hindi nawawala. Ito'y nagbabago lamang ng anyo. Napatingin si Lito sa kanyang ama.
Marahil tama nga ito. Ang mahalaga ay hindi ang lugar, kundi ang paninindigan. Sa paglubog ng araw, nagpasya silang umuwi ng may tahimik na pag-asa. Hindi pa tapos ang usapan, ngunit hindi na rin sila nababalot ng takot tulad ng dati. Sa paglipad ng mahiwagang ibon sa papalubog na liwanag, tila may bagong yugto na namang magbubukas. Ang tanong na ngayon ay hindi na kung mawawala ang daan, kundi kung handa silang tahakin ang bagong tatahakin. Buong gabi pinag-isipan ng mag-ama ang alok ni Don Emilio. Hindi iyon simpleng desisyon. Ang rutang kanilang tinatahak araw-araw ay naging saksi sa kanilang paghihirap, sa pagdating ng mahiwagang ibon at sa mga pagsubok na kanilang nalampasan. Ngunit alam nilang ang buhay ay hindi nananatili sa isang anyo lamang. Kinabukasan, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, lumabas sila ng bahay. Tahimik ang paligid at ang simoy ng hangin ay may dalang bagong pag-asa. Habang papalapit sila sa matandang puno, naroon na ang ibon, nakadapo sa pinakataas na sanga. Ang mga balahibo nito'y kumikislap ng mas maliwanag kaysa dati, tila naghahanda sa isang mahalagang sandali. Huminto si Mang Tano sa ilalim ng puno. "Anak," mahinahon niyang sabi, "kung sakaling magbago ang lugar na ito, hindi natin dapat ikalungkot. Ang mahalaga ay dala natin ang aral." Tumango si Lito. Ang swerte ay hindi sa lugar, kundi sa puso. Sa sandaling iyon, bumaba ang ibon at dumapo sa pagitan nila. Hindi ito nagsalita agad, ngunit sa kanilang isipan, malinaw ang tinig na kanilang narinig sa unang pagkakataon. "Ang biyayang ibinigay ko ay hindi ginto, hindi pera, hindi daan. Ito'y paalala." Napatingin si Lito sa balahibong itinabi niya sa loob ng maraming araw. Inilabas niya ito at nakita niyang mas maliwanag ito ngayon kaysa dati. Ang suwerte ay sumusunod sa pusong marunong magpasalamat, magbahagi at manatiling tapat. Unti-unting napawi ang lahat ng pag-aalinlangan sa dibdib ni Mang Tano. "Kung sakaling tanggapin namin ang pagbabago," wika niya sa mahinang tinig, "mananatili ka ba?" Tahimik ang ibon. Pagkaraan ng ilang sandali, maraan itong humuni. "Hindi ako nakatali sa punong ito. Naroroon ako kung saan may pusong karapat-dapat." Sa mga salitang iyon, unti-unting nagliwanag ang paligid. Hindi ito nakakasilaw, kundi parang sinag ng araw na unang sumisilip sa bukang liwayway. At sa unang pagkakataon, napagtanto ni Lito na ang mahiwagang ibon ay hindi dumating upang manatili magpakailanman. Dumating ito upang magturo. Iilang sandali pa, lumipad ang ibon pa itaas. Umikot ito ng 3 beses sa ibabaw ng matandang puno bago tuluyang pumaimbulog sa kalangitan. Hindi na ito muling bumaba. Tahimik ang mag-ama. Ngunit wala silang lungkot. Sa halip may kapayapaan. Nang araw ring iyon, tinanggap nila ang alok ni Don Emilio, hindi bilang pagsuko sa pagbabago, kundi bilang pagyakap sa bagong yugto ng kanilang buhay. Binigyan sila ng maliit ngunit maayos na pwesto sa bagong itatayong pamilihan, kung saan mas marami ang makakakita at makakatikim ng kanilang taho. Hindi nagbago ang kanilang timpla. Hindi nagbago ang kanilang ngiti. At hindi nagbago ang kanilang paninindigan. Sa mga sumunod na buwan, mas lalo pang lumago ang kanilang hanap buhay. Nakapagpatayo sila ng mas matibay na bahay at nakapag-aral si Lito habang patuloy na tumutulong sa ama. Minsan, sa tuwing madaling araw, kapag tahimik ang hangin at malinaw ang kalangitan, may naririnig silang pamilyar na huni mula sa malayo. Hindi nila kailanman hinanap kung saan ito nanggagaling. Sapat nang malaman na ang aral ay nananatili. Isang gabi, habang magkatabi silang nakaupo sa labas ng kanilang mas maayos ng tahanan, nagsalita si Lito.
Itay, totoo nga po. Hindi pala ang ibon ang nagbigay ng swerte. Ngumiti si Mang Tano. Hindi anak, sagot niya. Ang ibon ay paalala lamang. Ang tunay na swerte ay ang pusong hindi natitinag sa hirap at hindi nalalasing sa biyaya. Sa kalangitan, may isang bituin ang tila mas maliwanag kaysa iba. At sa tahimik na pagdaloy ng gabi, naroon ang katiyakan na ang bawat hakbang na tinatahak nila, bago man o luma, ay patuloy na gagabayan ng aral na minsang dinala ng isang mahiwagang ibon.